Isang humahalong inay ang bumatis sa akin, singaw ng usok mula sa mga sasakyan, malakas na tunog ng busina, sigawan ng mga tindero, at halakakan ng mga batang naghahabulan sa eskinita. Ito ang Tondo, Manila, ang aking tahanan sa loob ng 23 taon. Ang bawat sulok nito ay mayroong kwento, ang bawat amoy ay pamilyar. Ngunit sa araw na yon, ang karaniwan kong kinagislan ay tila nagdago, nagkaroon ng anino ng pangamba. Naaalala ko pa ang umaga, bago ang lahat. Nakaupo ako sa lumang sila sa aming maliit na bahay na puno ng mga aklat at lumang diksyonaryo. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana, naglalaro sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Kalat sa hapag ang mga papeles ng bagong OM na aking isinasalin, isang kontrata para sa isang nurse sa Saudi Arabia. Kailangan itong maging perpeto. Ang bawat salita ay may bigat, bawat sugnay ay may responsibilidad. Ang trabaho ko ay hindi lang paglipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pa. Ito ay pagtatayo ng tulay ng pad. Unawa, pagtitiyak na ang mga kapwa Pilipino ay hindi maluloko dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan sa wika. Ito ang aral na itinuro sa akin ni Lola Ilara, ang aking lola, ang buong mundo ko. Mariela, anak, huwag mong kalilimutan, ang sabi niya noon, habang pinapakain niya ako ng piniritong isda at kanin. Ang bawat salita ay isang tulay. Ang bawat tulay ay nagbubukas ng daan. Si Lola Ilara, isang ulirang kasambahay sa mga dayuhang diplomat at negosyanteng noong bata pa ako, ay mayroong angking galing sa wika. Hindi siya nakatapos ng formal na edukasyon, ngunit ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya ng Espanyol, Ingles, at kahit kaunting Japanese mula sa mga pinagsilbihan niya. Ang mga lumang aklat na nakuha niya mula sa kanilang mga basurahan ang naging akin ring kayamanan. Sa ilalim ng payat niyang kamay, ako ay lumaki, hindi lamang sa aming maliit na bahay kundi sa malawak na mundo ng mga salita at kultura. Para akong isang tagapagsalin sa sarili kong buhay, binibigyan ng boses ang mga walang boses. Mga magsasakang nalinlang sa konkata ng lupa, mga manggagawang naipit sa kumuloy ng kawalang. Katiyakan sa ibang bansa sila ang aking pinaglilingkuran. Hindi ako naghahangad ng yaman. Ang tanging hiling ko ay ang makatulong, ang ipagpatuloy ang diwa ng pagtitiwala at integridad na itinuro ni Lola. Ngunit ang lahat ng iyon ay gumuho sa isang kisap. Mata. Ito ay nangyari isang hapon habang ako ay naghahanda ng hapunan. Amoy adobo ang buong bahay. May kumatok sa aming pinto. 3 unipormadong pulis. Ang mga mukha ay seryoso, walang emosyon. Mariela Raneles. Tanong ng isa. Ang kanyang tinig ay malamig. May warrant o arrest ka pa sa kasumesta ka at may representasyon sa mga kontrata ng pagsasalin. Ang kutsara na hawak ko ay nahulog. Istaka. Ako. Ang buong mundo ko ay umikot. Hindi ko maintindihan. Nagkakamali po kayo, bulong ko. Ngunit wala silang paki. Ang mga kapitbahay ay nagtipon. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang ilan ay tumitingin sa akin ng may awa. Ang ilan ay may pagdududa. Ang iba naman ay may halong paghuhusga. Pakiramdam ko ay hubot-hubad ako sa kanilang harapan. Ang dignidad ko, ang reputasyon ko na matagal kong binuo, ay nilukot at itinapon. Dinala ako sa presinto at pagkatapos ay sa city jail. Ang bawat hakbang ay tila isang bato na idinagdag
sa isang pabigat sa aking puso. Ang mga rehas, ang amoy ng luma at kalawang, ang malamig na simoy ng gabi lahat ay nagpapalalim sa pakiramdam ng kawalang katarungan. Pagkatapos ang ilang linggo ng pagkakakulong, dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte, panlungsod ng Maynila. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa loob ng aking dibdib. Ang silid. Hukuman ay puno ng tao. Ang mga upuan ay magkakahalong kahoy at semento. Ang ingay ng mga sapatos na humahakbang, ang bulungan ng mga usapan, ang pagtitik ng air conditioning, lahat ay parang nagpapalakas sa aking kaba. Pinaupo ako sa isang silya sa gitna. Pakiramdam ko ay isang hayop na ipinapamalas sa publiko. Ang bawat pares, ang mata ay tila isang baraha na naghuhusga sa akin, nagpapatunay na mayroon akong kasalanan. Ang aking mga kamay ay pawisan, ang aking paningin ay malabo. Gusto kong magtago. Gusto kong maglaho. Sa harapan ko ay nakaupo si Magistrado Reyes, isang matanda at pagod na hukom. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng libo. Libong kaso, libo. Libong mukha, at lebo. Libong kasinungalingan. Wala nang pagtataka sa kanyang mukha, tanging pagod. Hindi ko mawari kung ano ang nasa isip niya, tila wala siyang pakialam sa sinasabi ng bawat panig. Siya ay naroroon lamang, isang bahagi ng mekanismo, naghihintay na matapos ang araw. Sa kabilang panig, nakaupo si Captain Abogado Carlos Cali Santiago. Isang bata pa, ngunit arogante, na abogado, nakadamit ng formal, at tila may kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang buhok ay may pagka chilled, ang kanyang ngiti ay nakakainis. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng pagkauhaw sa pagkilala sa pag-akyat sa hagdan ng propesyon. Para sa kanya, ako ay isa lamang piyesa sa kanyang chess game, isang madaling tagumpay na magpapalabas sa kanyang pangalan. Ang bawat galaw niya ay mayabang, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, puno ng pananalig sa kanyang sarili. Sa aking tabi, nakaupo si Lot Spinasofie de la Vega, ang aking public defender. Siya ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay mayroong malalim na bilog, ang kanyang balikat ay nakayuko. Ang kanyang barong ay gusot, tila hindi pinaplansya ng makayos. Tumingin siya sa akin ng sandali, isang tingin na puno ng simbatya, ngunit puno rin ng kawalan ng pag-asa. Alam kong nakita na niya ang libo. Libong kasong tulad nito, mga mahihirap na biktima ng sistema, mga taong walang laban. Pakiramdam ko, para sa kanya, ako ay isa lamang sa maraming taso na walang pag-asa. Nagsimula ang pagdinig. Pinasa ni Carlos Santiago pang mga akusasyon ng malinaw at may diin. Pininturahan niya ako bilang isang mapanlinlang na babae, isang manloloko, na gumamit ng kanyang galing sa wika upang pagsamantalahan ang mga kapwa Pilipino. Ibinakita niya ang mga sinupaang pahayag mula sa mga olab na di umano'y aking nalinlang mga taong pinaglilingkuran ko sana, mga taong pinagkatiwalaan ako. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa akin, parang mga matatalim na kutsilyo. Ang akusado, si Mariela Ramirez, ay isang mapanlilang na babae. Simula ni Kaloy, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ginamit niya ang kanyang di umano'y galing sa wika upang manloko ng mga inosenteng kapwa Pilipino na naghahangad ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Isang mangnagaya, isang mandaraya na niloloko
ang mga taong umaasa sa kanyang serbisyo, at ang kanyang pagmamayabang na marami siyang alam na wika. Isa lamang kakalokohan, isang pandaraya, upang mas maging kapani. Paniwala, ang kanyang mga kasinungalingan. Ang mga salita ay tumamas sa akin ng malakas. Mandaraya, mapanlinlang, kakalokohan. Hindi ko na marinig ang iba pa niyang sinasabi. Ang buong mundo ko ay naging puti. Ang galit at sakit ay umakyat sa aking lalamunan. Ang buong buhay ko, ang lahat ng itinuro sa akin ni Lola ay tila dinuduraan. Ginawa ko ang lahat upang maging tapat, upang maging matumid. At ngayon, ako ay tinatawag na sinungaling sa harap ng maraming tao, sa harap ng mustisya. Ang mga alaala ni Lola, ang kanyang mga payo, ang kanyang mukha lahat ay nagtulak sa akin. Hindi ako maaaring manahimik. Hindi ako maaaring hayaang lamunin ng kasinungalingan ng aking pagkatao. Isang apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Isang apoy na matagal nang nakakulong sa ilalim ng pagkatakot at kahihiyan. Bigla akong tumayo. Ang silya ay lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw sa buong silid. Lahat ng mata ay napalingon sa akin. Ang ingay ng bulungan ay biglang nawala, napalitan ng nakagbibinging katahimikan. Ako si Mariela Ramirez. Ang aking tinig ay umalingaw, puno ng kiin. Nanginginig ako, ngunit hindi sa takot, kundi sa matinding damdamin. Hindi ako sinungaling. Ang bawat salita na isinalin ko ay totoo. Ang mga tao ay nagula. Si Carly Santiago ay napatahimik. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Si Tunkel Reyes ay tila nagulat. Ang kanyang pagod na mukha ay nagpakita ng kaunting interes. Uminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakatingin ng diretso kay Carly Santiago. At pagkatapos ay sa lahat ng nasa silid. Sinabi niyo na ang aking galing sa wika ay kakalokohan. Ang tanong ko, ang bawat salita ay may diin. Kung gayon, patutunayan ko sa inyo ang totoo. Tumindig ako ng tumid. Ang Mariela Ramirez ang sabi ko sa matatas na Ingles, ang aking tinig ay malino. And I am here to tell the truth. I will not be silenced. Pagkatapos, bumaling ako sa ibang direksyon, sa mga taong mukhang mga orab na umako sa akin. Watashi wa Mariela Ramirez desu, uso tsuki diwa alimasen. Subiti, nohonya ko wa shenjitsu desu. Ako si Mariela Ramirez. Hindi ako sinungaling. Ang lahat ng salin ko ay totoo. Ito ay Japanese, para sa mga nakakaintindi. Pagtatapos, lumipat ako sa isa pang wika, ang Arabic, na natutunan ko mula sa mga lumang dokumento ng mga oraw na nagtrabaho sa Middle East. Ana Mariela Ramirez. Lasto, kadihiba. Kulo kalimatin, aryam duha kanat sa hiya. Ako si Mariela Ramirez. Hindi ako sinungaling. Ang lahat ng salitang aking isinalin ay totoo. Hindi pa ako tapos. Ushinglay lamalis. Ubish pinsi. Fli de mei. Gzigil shlandi. Ako si Mariela Ramirez. Hindi ako sinungaling. Ang bawat salita na aking isinalin ay totoo. Ito ay Mandarin, para sa mga negosyanteng Chino na madalas kong sinasalinan. At para sa mga Pilipino, sa mga nasa silid, at para sa aking sarili, ipinahayag ko rin sa mga lokal na wika.
Ako si Mariela Ramirez. Dili ko bakakon. Ang tanan, napulong nga akong gihubad, tinuod. Ako si Mariela Ramirez. Hindi ako sinungaling. Ang lahat ng salita na aking isinalin ay totoo. Ito ay Cebuano. At sa Ilocano, siya ni Mariela Ramirez. Sa anak agul. Ulaw. Amin abalikas na inyalis ko ket pudnaw. Ako si Mariela Ramirez. Hindi ako sinungaling. Ang lahat ng salita na aking isinalin ay totoo. Ang aking tinig ay hindi na naninginig. Ito ay naging matatag, puno ng lakas. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa pader ng kasinungalingan. Sa katapusan ng aking deklarasyon, muling natahimik ang silid. Hindi na ang katahimikan ng pagkabigla, kundi katahimikan ng pagkamangha. Sa aking gilid, nakita ko si Sofia de la Vega, ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagod at kawalang. Asa ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tinitigan niya ako. Isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagtataka, at pagkatapos ay isang kislap ng inspirasyon. Parang isang botay ng kuryente ang dumaan sa kanya. Ang tingin niya sa akin ay hindi na tingin sa isang karaniwang akusado, kundi tingin sa isang tao na may tunay na kwento, isang boses na kailangang marinig, isang kaluluwa na kailangang ipagtanggol. Sa sandaling iyon, alam kong mayroon akong isang kaalyado. Alam kong mayroong isang abogado na maghahanap ng katarungan para sa akin. Ngunit ang pagdinig ay natapos pa rin sa isang malungkot na desisyon. Sa kabila ng aking pagtatanggol sa sarili, ang mga akusasyon ay nanatili. Muli akong ibinalik sa bilangguan. Dinala ako sa bahay ni San Juan, isang lumang bilangguan para sa mga babae. Ang bawat padeya ay tila mayroong kuwento ng kalungkutan, ang bawat pasilyo ay tila humahalo sa mga pagtangis ng nakaraang mga bilanggo. Ang amoy ay pinaghalong luma, disinfektante at asa na nawawala. Ang tunog ng mga bakal na nagsasara ay nakakabingi, nagpapalalim sa pakiramdam ng pagkakakulong. Ang mga mukha ng ibang bilanggo ay malungkot, walang asa, umatitigas. Pakiramdam ko ay lumubog ako sa isang malalim na balon ng kadiliman. Sa loob ng selda, nakilala ko si Aling Cora, isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas at matalino. Sa una, siya ay aalinlangan sa akin. Pata ka pa para magpunta dito, ang sabi niya habang nakaupo kami sa malamig na sahig. Ano ba ang kasalanan mo? Sinabi ko sa kanya ang aking kwento. Sa una, tila, hindi siya naniniwala. Marami na siyang nakitang mga inosenteng napadpad sa loob, at marami ring mga may kasalanan na nagkukunwaring inosente. Ngunit sa paglipas ng mga araw, habang nakikita niya ang aking pagkabigo at paghahanap ng katotohanan, unti siyang naniwala. Naging aking kaibigan at tagapagtanggol. Dito, Mariela, ang sabi niya isang gabi, habang pinaghahandaan niya ako ng kaunting kanin at dilis na ibinigay sa amin. Mayroong sariling batas. Kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapadaig. Itinuro niya sa akin ang mga batas ng selda, ang mga patakaran na hindi nakasulat, ngunit kailangan mong sundin upang mabuhay. Hindi nagtagal, kinailangan kong harapin si Commander Brenda. Siya ang reyna ng bilangguan,
Isang babaeng may malaking katawan at matigas na mukha. Ang kanyang boses ay malakas at ang bawat salita niya ay utos. Sinubukan niyang iparamdam sa akin ang kanyang kapangyarihan. Maguhan ka, hindi ba? Ang sabi niya habang nakapalibot sa kanya ang kanyang mga alipores. Dapat mong malaman kung sino ang nasusunod dito. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa silid. Hukuman kung saan ako ay pinaguhusgahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Naalala ko ang lakas na naramdaman ko nang ipagtanggol ko ang aking sarili. Isang araw, may dumating na sulat para sa isa sa mga bilanggo. Isang babaeng Vietnamese na hindi marunong magbasa ng Ingles. Naguluhan siya at walang makatulong sa kanya. Ipinagmalaki ni Commander Brenda na kaya niyang basahin, ngunit malinaw na nahihirapan siya. Tiningnan ko ang sulat at nakita kong may bahagi itong nakasulat sa Pranses na mayroong ilang salitang Vietnamese. Kung papayagan niyo po, Commander, ang sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon, ngunit malinaw. Maaaring matulungan ko po ang ating kasama. Tiningnan ako ni Brenda nang may aalinlangan at pagkatapos ay may hamon. Sige. Tingnan natin kung gaano ka talaga kagaling. Dahan kong binasa ang sulat, isinasalin ang bawat salita sa Tagalog at pagkatapos ay sa simpleng Ingles para sa babaeng Vietnamese. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang pamilya, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang babae ay napaiyak at nagpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Ang pangyayaring iyon ay nagpabago sa tingin sa akin ni Brenda. Hindi niya ako inilagay sa isang mataas na pedestal, ngunit binigyan niya ako ng isang uri ng paggalang o sa pinakamaliit, pag-iingat. Alam niyang mayroon akong kakayahan na wala sila. Hindi na niya ako sinubukan pang bully. Ang mga ibang bilanggo ay nagsimulang lumapit sa akin, humihingi ng tulong sa pagsasalin ng mga liham o pag-unawa sa mga dokumento. Naging boses ako sa loob ng bilangguan, tulad ng dati kong ginagawa sa labas. Sa mga gabi, habang nakaupo ako sa malamig na semento, kausap ko si Aling Cora. Ang lahat ng ito, Aling Cora. Ang sabi ko, lahat ng natutunan ko ay dahil kay Lola Ilara. At ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Lola. Ang aming maliit na bahay na puno ng mga aklat na nakuha ni Lola mula sa mga pinagsilbihan niyang dayuhan. Ang mga gabi kung saan nagkukwento si Lola sa akin ng mga kwento sa iba't ibang wika, mga fairy tale sa Espanyol, mga alamat sa Ingles, mga kasaysayan ng Hapon. Naaalala ko pa, ang sabi ko, ang aking mga mata ay nakapikit, dinadama ang mga alaala. Noong bata pa ako, ipinapakita niya sa akin ng mga lumang diksyonaryo. Ituturo niya ang isang salita at ipapaliwanag niya ang kahulugan nito sa iba't ibang wika. Sinasabi niya, Mariela, ang bawat salita ay mayroong sariling kaluluwa. Kailangan mong unawain ang kaluluwa na yon. Ang bawat salita ay isang tulay. Ang bawat tulay ay nagbubukas ng daan. Ang mga salita ni Lola ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ito ang naging gabay ko, ang naging pinagmulan ng aking lakas. Sa gitna ng kadiliman ng bilangguan, ang kanyang mga alaala ay naging aking liwanag, ang kanyang mga aral ay naging aking sandata. Hindi ako sinungaling, hindi ako mandalaya, at kahit na nakakulong ako, hindi nila maaaring ikulong ang aking boses, ang aking kaalaman,
at ang aking pagmamahal sa katotohanan. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang at alam kong hindi ako iisa. Ang diwa ni Lola ay naroon, nagbibigay lakas, nagbubukas ng mga daan, kahit nasa loob ng mga rehas. Ang araw ay sumisikat na, ngunit ang mga pader ng bahay ni San Juan ay tila natiling nakabalot sa isang walang hanggang anino. Sa loob ng mga rehas, ang bawat umaga ay nagdadala ng panibagong pagsubok, panibagong asa, o panibagong pagkadismaya. Ngunit para kay Sofia de la Vega, ang araw matapos ang pagdinig ni Ella ay nagdala ng isang hindi inaasahang kislap ng liwanag. Ang paglilitis na yon, na dati isa lamang sa kanyang maraming kaso, na halos wala na siyang pakialan, ay nagkaroon ng kulay ang buhay dahil sa isang babaeng naglakas loob na tumindig at ipagtanggol ang kanyang katotohanan. Hindi na maalis sa isip ni Sofia ang tinig ni Ella. Ang bawat mika na kanyang binigkas, ang bawat salita na kanyang pinanindigan ay tumatak sa kanyang puso. Bilang isang public defender, nakita na niya ang libong kaso ng kawalang katarungan. Ang mga mata ng mga inosente, ang pagsuko ng mga mahihirap, ang walang pakialam na sistema, lahat ng ito ay dahang nagpatay sa kanyang dating alab. Ngunit si Ella, na may kaunting panginginig, ngunit walang takot sa kanyang tinig, ay nagpaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang propesyong ito. Hindi upang maging bahagi ng mekanismo, kundi upang ipagtanggol ang mga nangangailangan ng boses. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Sofia. Ang kanyang lamesa, na karaniwan, ay puno ng mga dokumento na naghihintay ng kanyang atensyon, ay tila nabigyan ng panibagong kaayusan. Kinuha niya ang case file ni Mariel Ramirez. Pinasa niya muli ang bawat pahina, ang mga akusasyon, ang mga testimonya. Dati, titingnan niya lang ang mga ito ng mabilisan, maghahanap ng mga loopholes o mga pagkakataong makipag Paglo. Ngunit ngayon, binasa niya ang bawat salita na parang isang investigador na naghahanap ng nakatagong susi. Ang mga testimonya ng mga orway tila maayos, magkakatulad. Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin. Ang pagkakapar, pareho ng mga pahayag, na tila galing lamang sa isang pinagmulan. Ang mga salitang ginamit, ang mga parirala masyadong perpekto para sa mga individual na may iba't ibang pinagmulan at antas ng edukasyon. Mayroong isang bahagi na nakasulat. Ang aming mga kontrata ay puno ng kasinungalingan na hindi namin naintindihan dahil sa maling pagsasalin ng akusado. Ngunit kung si Ella talaga ang gumawa ng mga maling salin, paano nila nalaman na mali ito kung hindi sila marunong umunawa ng salin? Hindi ba't sila ang di umano'y naloko? Ang tanong na yon ay umalingaw sa isip ni Sofia. Nagpa siyang magsimula sa mga ulab na umakusa kay Ella. Nakita niya ang mga address sa mga dokumento, ang lugar na kilala sa kanilang kahirapan at bilang pugad ng mga illegal recruiter. Ito ay hindi madali. Maraming beses na siyang nakipag-usap sa mga biktima ng illegal recruitment at alam niya ang takot na nararamdaman ng mga ito. Akot sa mga recruit, akot sa sistema, takot na mawalan ng asa. Ang una niyang pinuntahan ay si Aling Nena, isang babaeng nagpahayag na naloko siya sa isang kontrata para sa trabaho sa Taiwan. Nakita niya si Aling Nena sa isang masiip na eskinita sa Tondo, naglalabas sa labas ng kanilang bahay.
Ang amoy ng sabon at saliwang hangin ay humahalo sa amoy ng basura at usok. Si Aling Nena ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Abogada po ako. Panimula ni Sofia. Nagpakilala. Tungkol po ito kay Marila Ramirez. Aalangan si Aling Nena. Wala na po akong alam yan, abogada. Tapos na po yan. Pero nagpahayag po kayo na niloko kayo ni Ella. Pilit ni Sofia na mali ang mga salin niya. Nagpakawala ng malalim na bundong. Hininga si Aling Nena. Pinapirma lang po kami, abogada. May nagbigay po sa amin ng tira. Pirasong papel at sinabing ito ang dapat naming sabihin. Kung hindi kami makakakuha ng trabaho. At baka may mas masama pang mangyari sa pamilya namin. Ang boses ni Aling Nena ay nagpahayag ng takot, hindi gayet kay Ella. Ayokong madamay, abogada. Kailangan ko lang ng trabaho para sa mga anak ko. Ang pahayag na ito ay nagpatunay sa hinala ni Sofia. Mayroong isang mas malaking puwersa sa likod ng mga akusasyon. Mayroong isang nagmamanipula, isang taong may kapangyarihan at koneksyon upang takutin ang mga ordinaryong tao. Ipinagpatuloy ni Sofia ang kanyang paghahanap. Ang bawat kaulab na kanyang nakausap ay nagpahayag ng parehong takot at pag-atubili. Marami sa kanila ay ayaw na lang magsalita. Sinasabing ayoko na pong balikan iyan. Ngunit sa bawat isa sa kanila, nakita ni Sofia ang bakas ng kawalang katarungan na kanilang dinanas at ang takot na nagpilit sa kanila na manahimik. Sa huli, naabot niya si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay nakatira sa isang maliit na baryo sa labas ng Manila, isang lugar na halos hindi pa narating ng modernisasyon. Nakita ni Sofia siya sa isang karinderi, tahimik na kumakain ng silog. Si Mang Tonyo ay payat, ang kanyang balat ay sunog sa araw, ang kanyang buhok ay may tutina. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagod at isang uri ng malalim na kalungkutan. Lumapit si Sofia at umupo sa tapat niya. Mang Tonyo, tanong niya ng mahinahon. Ako po si Abogada Sofia de la Vega. Ako po ang abogado ni Marila Ramirez. Napaangad ng tingin si Mang Tonyo, ang kanyang kutsara ay biglang natigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Wala po akong alam diyan, abogada. Nauutal niyang sabi, at akmang tatayo. Mang Tonyo, alam kong may takot ka. Sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Nakita ko, iyan sa mga mata ng iba. Ngunit hindi mo ba nakikita na si Mariela ay nasa bilangguan ngayon dahil sa mga pahayag ninyo? Kilala ko si Mariela. Hindi siya gagawa ng masama. Umupo muli si Mang Tonyo, tila nawalan ng lakas. Inalok siya ni Sofia ng kape. Tahimik silang umupo ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang huni ng mga ibon. Naaalala mo ba ang sinabi ni Mariela sa korte? Tanong ni Sofia. Na bawat salita niya ay totoo. Hindi mo ba nakita ang tapang ng batang iyon? Nanginginig ang mga kamay ni Mang Tonyo habang hawak niya ang tasa ng kape. Naaalala ko po, abogada, sabi niya sa mahinang boses. Naalala ko po. At simula noon, hindi na po ako mapakali. Nagpakawala ng malalim na buntong. Hininga si Mang Tonyo. Patawarin mo ako, abogada. Patawarin mo ako, Mariela. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Napilitan lang po ako. May isang ahente, si Mr.
Cortez. Malaki po ang kanyang koneksyon. Sinabi niya sa amin na kung hindi kami magsasabi ng masama tungkol kay Mariela, hindi namin makukuha ang aming visa at hindi na kami makakaayos ng bansa. Sinabi niya rin na may masamang mangyayari sa aming mga pamilya kung hindi kami susunod. Sino si Mr. Cortez? Mang Tonyo? Tanong ni Susia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Siya po ang kausap namin sa opisina ni Don Rafael. Bulong ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Si Don Rafael de Leon po. Malakas po siya, abogada. Sabi niya, may magandang trabaho po kami sa Canada, pero kailangan namin dumaan sa kanya. Naniwala po kami. Ang tagal na po namin naghihirap. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang wallet at kumuha ng isang gusot na papel. Ito po, abogada. Sabi niya. Ito po ang kopya ng orihinal na kontrata na sinasabi niyang isinalin ni Mariela. Ago ko po ito sa likod ng aming altar. Kasi po, abogada, nung binasa ni Mariela sa amin ang kontrata, napakalinaw po ng paliwanag niya. At naintindihan po namin ang bawat detalye. Wala po siyang inilihin. Hindi po totoo na niloko niya kami. Pero natakot po talaga kami. Inilahad ni Mang Tonyo ang papeles. Ito ay isang kontrata ng trabaho. At sa likod nito ay mayroon ding ilang screenshots ng mga mensahe mula sa isang numero na nakalagay bilang Cortez Leon Group. Ang mga mensahe ay puno ng pagbabanta at panggigipi. Ito ay isang ginto para sa kaso. Pumalik si Sofia sa opisina. Ang kanyang isip ay kumiikot. Mon Rafael de Leon. Ang pangalang iyon ay hindi estranghero. Isa siyang kilalang businessman, may malawak na koneksyon sa politika at lipunan. Ang kanyang negosyo ay malawakan, mula sa real estate hanggang sa recruitment agencies. Ang pagkakakonekta niya sa kaso ni Ella ay nagbukas ng isang mas malaking pintuan. Hindi ito isang simpleng kaso ng lisyang pagsasalin. Ito ay isang mas malalim na web ng katiwalian. Nakarating si Sofia sa bilangguan upang bisitahin si Ella. Dinala niya ang mga dokumento na ibinili ni Mang Tonyo. Ang mukha ni Ella ay lumiwanag nang makita siya. May balita ako, Ella, sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng excitement. Nakausap ko si Mang Tonyo. Umamin siya. Isinalaysay ni Sofia ang lahat ng nangyari, ang amin ni Mang Tonyo, ang pangalan ni Don Rafael de Leon. Si Ella ay nakinig ng mataman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat detalye. Don Rafael de Leon, bulong ni Ella. Alam ko po ang pangalang yan. Paraming olob na lumalapit sa amin noon ay naglereklamo sa mga ahensya na may koneksyon sa kanya. Nung umpisa po ako, pinaghihinalaan ko na po talaga ang kanyang grupo. Kaya nga po lagi kong ginagawang perpekto ang bawat salin at pinapaliwanag ko ng detalyado sa mga tao para sigurado silang naintindihan nila. Habang sinusuri nila ang mga dokumento at ang mga pahayag ng mga eksperto sa wika na ginamit ng prosekusyon upang tintasan ang mga salin ni Ella, isang kakaibang bagay ang napansin ni Sofia. Ang ulat ng isa sa mga eksperto, si Profesor Eduardo Edu Ramos, ay mayroong isang talata na tila pamilyar. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagsusuri ng sinaunang baybayin na skrilat at ang konteksto nito sa mga kontemporaryong dokumento. Ang mga salitang ginamit, ang istruktura ng pangungusap, ang mga partikular na termino lahat ay tila pamilyar. Ella, tanong ni Sofia, mayroon ka bang naisulat tungkol sa baybayin noon? Isang academic paper o kahit anong aral?
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ella. Isang kislap ng pagkilala at pagkatapos ay isang kislap ng sakit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Oh, abogada, bulong niya. Dati po, noong nagsisimula pa lang po ako, gumawa po ako ng isang detalyadong pag-aaral tungkol sa isang lumang inscription sa baybayin na natuklasan sa Palawan. Isinalin ko po iyon at sinuri ang historikal at kultural na konteksto nito. Napakaliit na journal lang po ang naglatala noon para po sa mga linguistics students. Pinaghirapan ko po iyon ng gusto. Ang kanyang tinig ay puno ng nostalgiya at pagmamalaki. Naaalala ko po ang sinabi ni Lola Elara, ang bawat salita ay isang tulay at ang baybayin ay ang ating tulay sa nakaraan. Kailangan nating pangalagaan ang bawat titik, bawat simbolo, upang hindi malimutan ng ating pinagmulan. Ang journal na iyon, Ella, naaalala mo ba ang pangalan? Tanong ni Sofia, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang pamagat po ay mga tinig ng nakaraan. Isang pagsusuri sa baybay ng Palawan ng Journal of Philippine Linguistic Studies, sagot ni Ella. Ako po ang nagsulat, Marila Ramirez. Kinuha ni Sofia ang ulat ni Professor Ramos. Pinasa niya, muli, ang talata. Ang bawat pangungusap, ang bawat idea, ay halos kapareho. Mayroon lang kaunting pagbabago sa phrasing, ngunit ang esensya ay galing sa gawa ni Ella. Ella, sabi ni Sofia, ito. Ang talatang ito. Ito ay galing sa gawa mo. Si Professor Ramos, siya ang naglagay nito sa kanyang ulat at binago niya lang ng kaunti. Dinaya kanya, Ella. Hindi makapaniwala, si Ella. Ang kanyang gawa, ang kanyang pagmamay. Tari, ang kanyang pinaghirapan, ay inangkin ng isang taong may kapangyarihan at prestihiyo. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa akusasyon ang pandaraya. Ito ay isang paglabag sa kanyang integridad bilang isang scholar, bilang isang tagapagsalin. Naaalala ko po, sabi ni Ella, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Nakalagay po ang original na file sa luma kong laptop. Nasa bahay pa po iyon, sa loob ng isang drawer. Ang pagtuklas sa ito ay nagbigay ng panibagong lakas kay Sofia. Hindi lamang nila ipagtatanggol si Ella laban sa mga akusasyon ng pandaraya, kundi ilalantad din nila ang katiwalian sa sistema ng hustisya at sa mundo ng akademya. Ngunit kailangan nila ng tulong. Ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa kanyang kayang hawakan isag bilang isang public defender. Kailangan nila ng boses, isang boses na makakarating sa publiko. Naalala niya si Rico Manalo, ang batang reporter na nagsulat ng mga mapanirang artikulo tungkol kay Ella. Isang sensationalist, ngunit isang mahusay na manunulat. Nagpa siya si Sofia na makipagtsita kay Rico. Sa simula, si Rico ay alinlangan. Abogada, ano pa po ang sasabihin niyo? Isa lang po siyang con artist, ang sabi ni Rico. Ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. Naloko po niya ang maraming tao. Masarap po ang istorya. Hindi po ba? Rico, sabi ni Sofia ng matatag, hindi mo ba nakita kung paano siya nagpatahimik sa korte? Ang kanyang tapang. Sa tingin mo ba, ang isang artist, ay may ganoong paninindigan? Pinakita ni Sofia kay Rico ang mga ebidensya, ang kopya ng pahayag ni Mang Tonyo, ang mga mensahe ng pagbabanta, at ang mga dokumento na nagpapakita ng plagiarismo ni Professor Ramos. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Nakatitig si Rico sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay dahan
dahang nagbabago. Ang kanyang dating mayabang ng ngiti ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nagsimula siyang tanungin si Sofia ng detalyado. Ang kanyang mga tanong ay tumatalakay sa bawat anggulo. Ang kanyang mata ay hindi natingin ng paghamak, kundi tingin ng isang investigative journalist na nakakita ng isang gintong butil ng katotohanan. Ang ibig mong sabihin, abogada, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi lang si Ella ang biktima, pati ang sistema, pati ang mga OLEB. Mas malaki ito, Rico, sagot ni Sofia. Mas malaki ito kaysa sa isang simpleng kaso ng pandaraya. Mayroong isang mas malaking conspiracy dito. At kailangan nating ilantad iyon. Ang mga mata ni Rico ay lumiwanag. Nakita niya ang pagkakataon para sa isang malaking istorya. Isang istorya na hindi lamang maglalantad ng katotohanan, kundi magbibigay din ng boses sa mga walang boses. Mula sa pagiging isang skeptik, si Rico ay naging isang masigasig na kaalyado. Kailangan nating alamin ang lahat, abogada, sabi niya. Kailangan nating ilantad ang mga ito. Sa bilangguan, ang selda ni Ella ay naging isang kakaibang paaralan. Sa tulong ni Sofia, nakakuha si Ella ng mga aklat, diksyonaryo at mga academic journals. Ang mga pader na dating nagpaparamdam ng pagkakakulong ay naging mga iskante ng kaalaman. Sa mga gabi, habang ang iba pang mga bilanggo ay natutulog, si Ella ay nag-aaral. Pinasa niya ang bawat libro, inaaral ang bawat terminong profesional sa iba't ibang wika legal na terminolohiya, nadika na jargon, technical na salita. Gusto niyang maging handa, hindi lamang upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi upang patunayan ang kanyang kakayahan ng walang alinlangan. Sinuri niya ng mas malalimang baybayin ang mga lumang teksto na sinasabing kinopya ni Professor Ramos. Pinagkukumpara niya ang kanyang orihinal na mga notes at mga draft sa version ni Professor Ramos. Ang bawat pagkakaiba, bawat maliit na pagbabago ay naging ebidensya. Ang aaral na ito ay hindi lamang para sa kanyang kaso. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa kanyang sariling nakaraan sa mga aral ni Lola Ila. Ang bawat salita ay isang tulay, Mariela. Ang bawat tulay ay nagbubukas ng daan. Ang mga salita ni Lola ay umalinghaw sa kanyang isip. Sa pamamagitan ng aaral, siya ay nagtatayo ng mga tulay ng kaalaman, hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa iba rin. Hindi nagtagal, sumama rin si Aling Cora sa kanya. Sa una, nanonood lang si Aling Cora. Ngunit habang nakikita niya ang dedikasyon ni Ella, ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman, at ang mga kwento ni Lola Elara, unting siyang nahikayat. Ano ba yung baybayin na yan? Iya? Tanong ni Aling Cora, isang gabi, habang nakaupo sila. Mahirap ba yan? Ikinuwento ni Ella kay Aling Cora ang tungkol sa sinaunang sulat ng Pilipinas, ang kahalagahan nito sa ating kultura at kasaysayan. Tinuruan niya si Aling Cora ng ilang salita at simbolo. Si Aling Cora naman, sa kanyang karanasan sa buhay, ay nagbigay ng mga insights tungkol sa ugali ng mga tao, mga matatalinong obserbasyon na nakatulong kay Ella na mas maunawaan ang sikolohiya ng mga nangdaya sa kanya. Hindi lamang si Aling Cora ang sumama. Ang iba pang mga bilanggo, lalo na ang mga banaga na hindi marunong ng Tagalog, ay nagsimulang lumapit kay Ella. Isinalin niya ang mga liham para sa isang babaeng Chinese, isang legal na dokumento para sa isang babaeng Thai, at isang pahayag mula sa isang bilanggo sa Afrika
na hindi maunawaan ang kanyang mga karapatan. Naging boses si Ella sa loob ng bilangguan, isang simbolo ng kalaman at pag-asa. Ang mga bilanggo ay hindi na siya tinitingnan bilang isang akusado, kundi bilang isang guro, isang kaibigan, isang tagapagtanggol. Ang maliit na komunidad na ito sa loob ng bilangguan ay nagbigay sa kanya ng lakas at motibasyon habang papalapit ang panibagong petsa ng pagdinig. Ang paghahanda ay naging mas matindi. Predilar na bumibisita si Sofia at Rico kay Ella sa bilangguan. Ang kanilang mga pagpupulong ay naging mga strategy sessions na pinupuno ng mga diskusyon, pagsusuri ng ebidensya, at pagpaplano ng bawat hakbang. Kailangan natin ng orihinal na laptop, Ella, sabi ni Sofia. Iyan ang magpapatunay sa lahat. At kailangan natin ng mas maraming impormasyon tungkol kay Don Rafael, dagdag ni Rico. Kung paano niya ginigipit ang mga olew, ang mga koneksyon niya. Hindi lang tayo magpapalaya kay Ella. Sisirain natin ang kanyang imperyo. Ang bawat isa ay may kanyang papel. Si Ella, ang dalubhasa sa wika, at ang biktima, ang puso ng kaso. Si Sofia, ang abogado, ang utak na magpapatakbo ng legal na proseso. At si Rico, ang mamamahayag, ang boses na maglalantad ng katotohanan sa publiko. Ang tatlong ito, na dating magkahiwalay at may kanyang pananaw, ay nagkaisa para sa iisang layunin. Katarungan. Alam nila na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Kalaban nila ang isang propesor na may koneksyon sa akademya at isang makapangyarihang negosyante na may malawak na impluwensya. Ngunit ang alam na nagmula sa loob ni Ella, ang alam na nagpasigla kay Sofia at nagpakilos kay Rico, ay mas malakas. Ang bawat isa sa kanila ay handa para sa huling laban, hindi lamang para ipagtanggol ang pangalan ni Ella, kundi upang ilantad ang katotohanan at pagtibay ng bawat boses na nararapat marinig. Ang bawat salita ay isang sandata at handa silang gamitin ito. Ang araw ng ikalawang pagdinig ay sumapit, hindi na bilang isang sentensya, kundi bilang isang labanan na handa kong ipaglaban. Ang simoy ng hangin sa umagang iyon ay hindi na malamig na nagdadala ng takot, kundi sariwa, nagdadala ng pangako. Sa loob ng bilangguan, tinignan ko ang sarili ko sa luma at kalawangin ng salamin. Ang aking mukha ay payat, ngunit ang aking mga mata ay mayroon ng kislap ng determinasin. Ang mga alaala ni Lola Elara, ang kanyang mga aral, ang kanyang mga payo, ay nakaukit ng ngayon, hindi lamang sa aking puso, kundi sa aking kaluluwa. Hindi na ako ang Mariela na kinakabahan at natatakot sa mga hukuman. Ako ang Mariela na may boses, ang Mariela na may paninindigan. Naglakad ako patungo sa silid. Hukuman, kasama si Abogada Sofia, ang kanyang balikat ay tuwid na ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may alab. Nagawa niyang ipagpatuloy ang kaso, at sa likod ng aming mga hakbang, nararamdaman ko ang presensya ni Rico, Manalo, na may hawak na notebook at kamera. Handang iulat ang bawat detalye. Ang silid. Hukuman ay puno pa rin. Ngunit ang kanilang mga tingin sa akin ay nagbago. Hindi na ito tingin ng pagpuhusga o awa, kundi tingin ng pagtataka at katanungan. Nakita nila ang pagbabago sa akin. Nasa harapan ko si Sinfrid, Magistrado Reyes. Ang kanyang mukha ay mayroong bahagyang interes na ngayon, hindi niya pagod. Sa kabilang panig, si Kapitan Caloy Santiago na kanina ay mayabang, ay mayroong bahid ng kaba sa kanyang mukha. Alam niya na ang laban na ito
ay hindi magiging madali. At doon, sa gitna ng mga eksperto sa wika na nagbigay ng pahayag laban sa akin, nakaupo si Professor Eduardo Edu Ramos. Ang kanyang balat ay tila mas lalong kumulubot. Ang kanyang tingin ay matalin. Ngunit mayroong bahid ng pag-aalala. Nagsimula ang pagdinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang mga akusasyon ang unang narinig, kundi ang pagtatanggol. Ang prosekusyon ay nagbigay ng pahayag na ang akusado, si Mariela Ramirez, ay isang manloloko na gumamit ng kanyang kakayahan sa wika upang pagsamantalahan ang mga kapwa Pilipino. Simula ni Abogada Sofia, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ngunit ipapakita namin sa korte na ang mga akusasyong ito ay walang batayan. Sa katunayan, ang iisang manloloko dito ay ang mismong sistema na pinagkatiwalaan ninyo. Naglabas sa Sofia ng mga dokumento. Una, ang kopya ng orihinal na kontrata na ibinigay ni Mang Tonyo. Ang kanyang pahayag ay binasa sa korte kung paano siya at ang iba pang mga OAW ay pinilit na magsinungaling laban sa akin. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay bumigat sa silid, nagbunga ng mga bulungan at pagkabigla. Hindi po totoo na niloko niya kami. Ang bahagi ng pahayag ni Mang Tonyo, napilitan lang po kami dahil sa takot. Dahil sa banta ni Sir Cortez, ang ahente ni Don Rafael de Leon. Ang pangalan ni Don Rafael de Leon ay kumalingaw-ngaw sa silid, nagdulot ng gulat sa marami. Ngunit ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ng testimonya ni Mang Tonyo, isang pangalan ang tinawag ni Sofia. Si Aling Flor, isa sa 2 otrab na umakusa sa akin. Sa simula, si Aling Flor ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Akot pa rin siya. Ngunit sa ilalim ng matamis na pananalita ni Sofia at ang mga banta ng parusang perjury, kung magpapatuloy siya sa pagsisinungaling, nagbago ang kanyang isip. Abogada, hindi ko na po kayang magsinungaling, umiiyak na sabi ni Aling Flor. Patawarin mo ako, Mariela. Napilitan lang po ako. Sinabi nila na hindi kami makakaalis ng bansa kung hindi kami magsasabi ng masama. At baka saktan nila ang anak ko. Ang kanyang pahayag ay nagbigay ng mas malalim na patunay sa konspirasi. Pinangalanan din niya si Mr. Cortez at ang koneksyon kay Don Rafael de Leon. Tumayo si Caloy Santiago, sinusubukang hadlangan ang testimonya. Ngunit tinanggihan ng Reyes. Ang kislap ng pagod sa mata ng hukom ay napalitan ng isang matalim na tingin. Mukhang nagising na ang hukom. At pagkatapos, dumating ang pagkakataon ko. Tumayo ako. Hindi na nakayuko. Ngunit tuwid. Ang aking tingin ay matatag. Sa harap ng hukuman, sa harap ng mga taong nagduda sa akin, at sa harap ni Professor Ramos na nakatitig sa akin nang may pagkamuhi. Ang prosekusyon ay pininturahan ako bilang isang manloloko na walang alam sa wika. Simula ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit malakas, umaabot sa bawat sulok ng silid. Ngunit ang bawat salita na aking isinalin, ang bawat pulay na aking itinayo, ay totoo. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Tinawag ni Sofia ang ilang dokumento, mga kopya ng mga kontrata na aking isinalin para sa mga olom na di umano'y naloko. Ang mga ito ay nakasulat sa iba't ibang wika Arabic, Mandarin, Japanese, English, at Tagalog. Ito ang kontrata ng trabaho para sa isang nurse sa Saudi Arabia, sabi ko, hawak ang isang kopya. Ito ay nakasulat sa Arabic at may legal na termino. Ang salitang istigdang ay hindi lamang nangangahulugang pagkuha o
kundi pag recruit sa konteksto ng batas sa paggawa. Ang bawat nuance ng salita ay mahalaga, abogada. Kung hindi ito isasalin ng tama, magkakaroon ng malaking pagkakamali sa unawa ng karapatan at responsibilidad. Nagpatuloy ako, at ito naman para sa mga manggagawa sa isang pabrika sa Taiwan. Hawak ko ang dokumento sa Mandarin. Ang Jinsei ay overtime Thai. Ngunit ang pagpaliwanag sa kultural na konteksto ng paggawa sa Taiwan ay mahalaga. Ang mga oraw ay dapat malaman kung paano kinukumputa ito at kung ano ang mga batas na nagpoprotekta sa kanilang laban sa labis na paggawa. Ang bawat salita na aking binigkas ay puno ng kaalaman, hindi lamang sa wika kundi sa kultura, batas, at teknikal na aspeto. Lumipat ako sa Japanese, Cebuano, Ilocano, ipinapaliwanag ang bawat legal na termino, bawat sugnay, bawat implikasyon. Ginawa ko ito ng buong galing, ng walang alinlangan. Hindi lamang ako nagtatranslate. Ako ay nagpapaliwanag sa bawat aspeto na mahalaga para sa bawat curriculum na umasa sa akin. Ang mga mukha ng mga eksperto sa wika ay nagbago mula sa pagmamaliit patungo sa pagkabig. Ang ilan ay nagsimulang magdulungan, ang iba ay tumatango ng may paghanga. Si Cynthia Reyes ay nakasandal sa kanyang silya, nakikinig ng mataman. At ngayon, sabi ko, ang aking tingin ay diretsong nakatuon kay Professor Ramos. Mayroon akong isang katanungan para sa eksperto na nagsabing ang aking mga salin ay mali. Uminya ako ng malalim. Professor Ramos, sa iyong ulat, tinulig sa mo ang aking pagsasalin ng sinaunang baybayin at ang konteksto nito sa mga modernong dokumento. Ngunit ang iyong pagsusuri ay halos kapareho ng aking pinaghirapan na aral na inilatala sa Journal of Philippine Linguistic Studies, 3 taon na ang nakakaraan. Ang mukha ni Professor Ramos ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Abogada Sofia, maaari mo bang ipakita ang aming ebidensya? Tanong ko. Lumapit si Sofia. Dala ang aking lumang laptop. Inilabas niya ito. Ang mga takip ay bahagyang kumupas. Ngunit ang mga sticker na idinikit ni Lola Ilara ay naroroon pa rin. Ikinukonekta niya ito sa proyekto ng korte. Ito po, tagalang. Kalang na hukom, sabi ni Sofia. Ang orihinal na file ng aral ni Mariela Ramirez tungkol sa baybayin ng Palawan. Mayroong time stamp na mas matagal kaysa sa publikasyon ni Professor Ramos. Mayroon ding mga stat personal note ni Mariela na nagpapatunay na ito ay galing sa kanyang sariling aral at hindi kinopya. Lumabas sa screen ang mga lumang file, ang mga petsa, ang aking mga personal na annotation, at mga guhit ng baybayin. Sa gilid, ipinakita rin ni Sofia ang bersyon ni Professor Ramos. Ang pagkakapareho ay nakakagulat, hindi maaring maging coincidence. Ang bawat ideya, ang bawat punto, ay galing sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Pulong ni Professor Ramos, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Iyan ay isang akusasyon na walang batayan. Walang batayan. Tanong ko, ang aking boses ay matalin. Kung gayon, Professor, maaari mo bang ipaliwanag ang kahulugan ng karal? Sa konteksto ng sinaunang baybayin at ang implikasyon nito sa konteksto ng paghihirap sa modernong Tagalog? O ang pagkakaiba ng bi at ba sa simbolo
at kung paano ito nagbabago ng kahulugan ng isang buong talata. Lahat ng yan ay nasa aking mga notes na hindi mo binanggit sa iyong gawa, kundi ginamit mo lang ang aking mga konklusyon. Natahimik si Professor Ramos. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong karera ay gumuho sa isang kisap. Mata. Ang mga tao sa silid. Hukuman ay nagbulungan at ang mga mukha ng ibang eksperto ay nagpakita ng pagkadismaya. Sa harap ng lahat ng ebidensya, ang pahayag ni Mang Tonyo, ang amin ni Aling Flor, at ang paglalantad ng plagyaris ni Professor Ramos walang nagawa si Kali Santiago. Ang kanyang dating mayabang na ngiti ay tuluyang nawala, napalitan ng isang tingin ng pagtatalo at kahihiyan. Galang na hukom, sabi ni Kaloy, ang kanyang tinig ay mahina. Sa harap ng mga bagong ebidensya at testimonya, ang prosekusyon ay walang pagpipilian, kundi ang urong ng lahat ng kaso laban kay Mariela Ramirez. Isang buntong. Ininya ng ginhawa ang umalingaw-ngaw sa silid. Sa batayan ng mga ebidensya at testimonya na ipinakita sa korte, sabi ni Magistrado Reyes ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang korte ay nagdedesisyon na si Mariela Ramirez ay inosente sa lahat ng akusasyon. Siya ay malaya na. Ang mga tao ay nagsipalakpakan, ang iba ay naghiyawan sa kagalakan. Yumakap sa akin si Sofia, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tumingin ako kay Rico, na nagmamadaling kinukuhanan ng litrato, ang bawat sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Sa loob ng silid. Hukuman, ako ay naging malaya. Ang pangalan ko ay nalinis. Ang boses ko ay narinig. Ang lahat ay tapos na. Ngunit hindi pa tapos ang aking laban. Pagkalipas ng ilang araw, habang aayos ako sa aming maliit na bahay, nagkaroon ako ng bisita. Si Dr. Antonio Morales, ang aming family doctor at matalik na kaibigan ni Lola Ilara. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng kalungkutan. Mariela, anak, simula ni Dr. Morales, ang kanyang boses ay malalim. Mayroon akong masamang balita. Tungkol ito kay Lola Ilara. Napakunot ang aking noo. Pero doktor, alam ko na po. Si Lola po ay matanda na. Namatay po siya sa sakit. Umiling si Dr. Morales. Hindi hiyan ang buong katotohanan, Mariela. Si Lola Ilara mo. Pinatay siya. Ang aking mundo ay gumuho. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagkahulog sa isang malalim na balon. Pinatay. Hindi ko naintindihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Si Lola Ilara, napakatalino ng lola mo, Mariela, paliwanag ni Dr. Morales. Hindi lamang siya mahusay sa wika, kundi sa pagmamasid din. Tahimik siyang iimbestiga sa isang malaking sindikato ng human trafficking at illegal recruitment. Ang mga biktima, ang mga olo, ang mga nagtitiwala sa kanila kinakausap niya sila. Nalaman niya ang tungkol sa isang malaking operasyon na pinamumunuan ni Don Rafael de Leon. Kinagat ko ang aking labi. Don Rafael de Leon. Ang pangalan na naglagay sa akin sa bilangguan. Maraming ebidensya ang nakalap ni Lola mo, sabi ni Dr. Morales. Mga pangalan, mga lokasyon, mga ruta. Alam niyang mapanganib ang ginagawa niya, kaya itinago niya ang lahat.
ngunit may nakakita sa kanyang ginagawa. At bago niya ito mailabas, pinatahimik siya. Hindi ko na natigilan ang pagluha. Ang aking lola. Ang paong magturo sa akin ng lahat. Pinatay dahil sa kanyang paghahanap ng katarungan. Ang aking kalungkutan ay nagbago sa matinding galit. Ang apoy na nagliyab sa aking dibdib sa korte ay muling alab. Mas matindi pa ngayon. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng maliit na wake para kay Lola Elara. Maraming kapitbahay lang dumalo, nagbibigay ng pakikiramay. Naroon din si Sophie at Rico, nagbibigay suporta. At sa gitna ng mga nagluluksa, may isang anino na biglang lumitaw sa pintuan. Si Don Rafael de Leon. Nakasuot ng puting barong, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak. Lumapit siya sa anin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Mariela Ramirez, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at malangig. Narinig ko ang tungkol sa iyong lola. Tunay na nakakalungkot. Ngunit may mga bagay sa mundo na mas mabuting hindi nalalaman. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Ito ay isang paalala na siya ang naglagay sa akin sa bilangguan at siya rin ang nagpatahimik kay Lola Elara. Sinubukan niyang takutin ako tulad ng ginawa niya sa aking lola. Ngunit hindi na ako ang dating Mariela. Hindi na ako ang batang takot. Ang init ng kape na nasa aking kamay ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Direkta akong tumingin sa kanya. Hindi po totoo yan, Don Rafael. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang katotohanan ay nararapat malaman. At ipagpapatuloy ko ang laban ni Lola Elara. Lahat ng nalalaman niya, ilalantad ko. At kung ano man ang ginawa mo sa kanya, pagbabayaran mo iyan. Hindi na ako nag-isip. Ibuhos ko ang buong tasa ng kape sa kanyang mukha. Yan ay para kay Lola Elara, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng puot. Namutla si Don Rafael. Ang mainit na kape ay tumulo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Malaki ang babayaran mo, bata ka. Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na kinuha ni Rico ng litrato ang buong eksena. Mayroon po akong ebidensya ng pagbabanta, Don Rafael. Sigaw ni Rico. At sa isang iglap, tinawagan na niya ang pulis. Tumating ang mga pulis at sa harap ng lahat, ineresto si Don Rafael de Leon para sa seryosong pagbabanta. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit, ngunit wala siyang nagawa. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ako iisa. At alam kong nagsimula na ang tunay na laban. Isang taon ang lumipas. Ang hustisya ay dahang gumulong para kay Don Rafael, ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Nagluluksa pa rin ako, ngunit ang aking kalungkutan ay nagbago sa isang matinding determinasyon. Sa loob ng maliit na bahay ni Lola, naaalala ko ang kanyang mga salita. Ang bawat salita ay isang tulay. Ang bawat tulay ay nagbubukas ng daan. Isang hapon, habang nililinis ko ang kanyang lumang aparador, may nakita akong isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Mukha itong walang laman, ngunit may isang lihim na compartment sa ilalim. Sa loob nito, natagpuan ko ang isang lumang kwaderno at isang osigile. Ang kwaderno ay puno ng mga nakasulat na baybayin na dati akala ko ay mga simpleng sulat lamang. Ngunit ngayon, alam ko na ito ay isang codel. Sa tulong ng aking kaalaman
sa baybayin, at ang mga natutunan ko sa bilangguan, sinimulan kong basahin ang kwaderno. Ito ay isang journal ni Lola Elara. Nakasulat sa isang sopistikadong code na pinagsama ang baybayin at ilang dayuhang salita na tanging kami lamang ang nakakaalam. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan, mga lokasyon, mga petsa, mga detalye ng mga biktima ng human trafficking ni Don Rafael. Nariyan ang mga pangalan ng mga OM na nawala, ang mga ahente na konektado sa kanya, at ang mga ruta na ginagamit nila. Ang AC drive naman ay naglalaman ng mga voice recording, mga scanned documents, at mga litrato. Nariyan ang mga conversation ni Lola sa mga biktima, mga kopya ng mga peking pasaporte, at visa, at maging ang mga transaction sa bangko na nagpapatunay ng katiwalian. Ang lahat ng ito ay ang pinaghirapan ni Lola, ang kanyang lihim na laban. Tagad akong nakipag ugnayan kay Sofia at Rico. Si Rico na ngayon ay isang respetadong investigative journalist at nakakuha na ng ilang awards para sa kanyang paglalantad ng katiwalian, ay halos hindi makapaniwala sa lawak ng ebidensya. Ito ang bomba. Ella! Sigaw ni Rico, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ang magpapatumba kay Don Rafael at sa kanyang buong imperyo. Magkasama, sina Ella, Sofia, at Rico ay nagtulungan upang ilanta ng lahat. Inilabas si Rico ang isang serye ng mga expose sa pahayagan at telebisyon. Iniharap ni Sofia ang mga ebidensya sa korte, hindi na lamang laban kay Don Rafael de Leon, kundi sa buong sindikato. Ang mga pangalan ng mga kasabwat, mula sa mga ahente hanggang sa mga opisyal ng gobyerno na may koneksyon, ay nailantad. Ang resulta ay isang malaking paglilinis. Si Don Rafael de Leon at ang kanyang buong organisasyon ay pinagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ang mga biktima ay unting nakakuha ng katarungan. Ang mga pangalan ng mga nawawala ay natukoy at ang mga pamilya ay nakakuha ng pagsasara. Ngunit hindi ito nagtapos doon. Naalala ko ang lahat ng boses na nawala, ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang diwa ni Lola Elara ay kailangan kong ipagpatuloy. Sa tulong ni Sofia at Rico, itinatag ko ang boses ni Elara's Voice Foundation. Ito ay isang non-profit organization na may pangunahing opisina sa Maynila, ngunit may network sa buong mundo, lalo na sa mga bansa kung saan maraming oro at biktima ng human trafficking. Ang aming layunin ay magbigay ng libreng legal at linguistikong suporta sa mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Sa loob ng isang taon, ang kuboses ni Elara ay naging isang beacon ng pag-asa. Ang bawat salita, bawat pahayag, bawat kaso na aming tinutulungan ay nagdadala ng diwa ni Lola. Ako, si Marila Ramirez, ay hindi lamang isang translator. Ako ay isang aktivista, isang tagapagtanggol. Ang aking boses, na dati natatakot, ay naging boses ng libong tao na walang boses. Ang kwento ay nagtatapos sa aking pagtayo sa isang international conference sa Geneva, o marahil sa Manila, sa harap ng mga diplomat at mga human rights advocates. Ang mga ilap ay nakatutok sa akin, at sa likod ko ay ang logo ng kuboses ni Elara. Nagsimula ako sa Ingles, pagkatapos ay lumipat sa Pranses, Espanyol, Arabic, Mandarin, at sa huli, Tagalog. Sa bawat wika, ibinabahagi ko ang kwento ng pagdurusa, ng paglaban, at ng pag-asa. Ang kwento ni Lola Elara, ang aking inspirasyon.
Ang bawat boses ay mahalaga, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag at malakas. Ang bawat boses ay nararapat marinig. Sa bawat salita, nagtatayo tayo ng tulay. Sa bawat tulay, nagbubukas tayo ng daan patungo sa katarungan. Ang aking Lola Elara ay nagturo sa akin nito. At ngayon, ang kanyang diwa ay nabubuhay sa bawat boses na aming pinoprotektahan. Ang palakpakan ay umalingaw sa buong bulwagan. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ito ay luha ng pasasalamat at tagumpay. Ang bawat salita na aking binigkas ay hindi lamang sa akin. Ito ay para sa Lola Elara, para sa mga biktima, para sa mga walang boses. Ako si Marila Ramirez at ito ang aking pamana.